So good morning mga Seshwang! Welcome back again sa another vlog. Ayan, takpan ko yung ano sa likod, yung mga damit dyan. Makita nyo. So for today's video mga sis, papasok muna ako sa work and later on, apply tayo ng ating pa-UK visa. Kasi nga mga sis, di ba ang ating next upload ay ang ating pa-UK. So mag-UK nga tayo mga sis. Ayan. So gusto ko lang i-share mga sis, itong ating upload na ito ay from previous months. Tapos, itong vlog na to ay nakadagdag tungkol dun sa ating pag-apply ng UK visa. At gusto kong i-share sa inyo mga sis kung paano nga ba ako nag-apply ng ating UK visa. Within few minutes lang ay meron na tayong visa pa UK. At syempre mga sis, before that, gusto ko munang samahan nyo ako sa pagpunta na naman sa work. At syempre as usual, ang lola nyo ay magbibisikleta na naman papasok sa work. Kasi mga sis, mahal ang pamasahe. Alam nyo ba ang pamasahe ko na ngayon ha? Ay 10 euro, balikan na yon. So, pagpapasok ako everyday, daw ang mahal ng pamasahe. So, dati kasi mga sis, dos lang ang pamasahe ko. So, papunta yon pabalik, ganun din, 2 euro. Minsan 250, ganun, iba-iba. Pero, ngayon mga sis, mahal na talaga siya. So, 10 euro per day, hindi na makatarungan yon. So, ayan, bike ang lola nyo everyday sa Netherlands. Kasi mga sis, mahalaga ang magbike sa Netherlands. Dahil it saves you a lot of time. Especially, pera. At syempre, nakapagpaganda ng lola nyo, papunta sa trabaho ato. Nakasabon na ako ng sabon natin. At syempre, nakagamit ako ng salve. And of course, foundation ako konti. Yung liquid foundation natin. Ayan. At syempre mga sis, malamig na naman ang panahon. Summer na summer mga sis. Pero eto magdi-jacket ako kasi ang lamig sa labas. 15 degrees yata ngayon. So ito mga sis, dito tayo sa bike room namin. Ayan ang bike room. Dito namin nilalagay yung mga bike namin mga sis. Para hindi siya mawala. So, ito na nga mga sis. Ay! Tanggal yung lens ko. So, ito na mga sis. Nagbabike na ako. O, diba? Nakakaloka. Nalaglag yung wide lens mga sis. So, ito na. Pabike na ang lola nyo. Ang paligid mga sis, o di ba napaka-green, ang bongga. O di ba mga sis, ang taray ng pagbabike, ayan. So kailangan grateful tayo araw-araw mga sis, para syempre ang blessings tuloy-tuloy na pumasok sa atin, di ba? Minsan, meron tayong mga nega-nega, pero ganun talaga ang buhay. Kailangan mas nag-iisip tayo ng positive para maka-attract tayo ng positive vibes, ganon. O, di ba mga sis, pag nagbabike ka, ito yung view mo sa umaga. Yung mga fresh na mga green grass na yan. Green grass of home. O, di ba, ang syala? Ayan. So, itong bike ko mga sis, nagbabike ako ng 25 kilometers per hour, itong speed ng aking bike, ganyan siya. So, mabilis siya mga sis, pero syempre, basic pedal pa din ako dito, pero magaan. At itong binabike ko nga mga sis ay 1 oras, almost 1 hour, 50 minutes, papuntang trabaho mga sis. O, diba, ang taray. Kaya gusto ko magbike kasi ang ganda ng paligid, ang ganda ng view. Pero alam nyo mga sis, pag gabi, Diyos ko Lord, napakadilim dito. Alam nyo ba ang street light dito ay tag-iisang street light na ganyan. Tapos meron pa sa banda roon, as in, wala na siyang ilaw. So pag gabi, kailangan best in ilaw ka mga sis kasi super dilim. Diba? Pag winter, ganyan siya. Siyempre mga sis, meron silang pamais dito. Masyala, di ba, ng mais nila.
And here we go mga sis! Kakatapos na ng aking trabaho. At eto na nga mga sis, papakita ko sa inyo yung ating pag-apply ng UK visa. Kasi nga 'di ba, magta-travel tayo ng London, UK. Eto na. So, papakita ko sa inyo mga sis kung paano mag-apply ng UK visa. So, since that's passport tayo mga sis, ang i-apply natin ay yung ETA or yung Electronic Travel Authorization. So, ito nga mga sis, sa website ng UK, punta lang kayo sa, ang website na to, gov.uk/ETA. Ayan siya mga sis. So, nakalagay dito €20. Pwede tayo mag-apply ng ETA. So, bago kayo mag-apply mga sis, i-check muna natin kung meron nga ba tayong eligibility or exempted ba tayo sa ganito or kung kailangan mag-apply, kung kailangan ng visa, ganyan. So, check if you need visa or ETA to come to UK. So, check natin. Start now. So, what's your nationality as shown on your passport? So, hanapin natin yung Netherlands kasi that's national tayo mga sis. I mean, that's citizen tayo. So, ito. Are you a dual? No. Continue. For tourism, continue. At syempre, nakalagay dito, you'll need an electronic travel authorization ETA or visa, sabi dito. So, ito nakalagay, ETA. Click mo yung ETA mga sis. At ito na nga, nakalagay dito yung ating eksena. So, mag-apply tayo ng ETA. Ayan. It costs only £20 ang pag-apply ng ETA. Tapos, pwede ka nang start now. So, ito mga sis. Ito. Open the camera on your phone and search UK ETA. Ayan. I-scan nyo lang ito mga sis. Tapos, nandun na yung tawag natin. Pag-a-applyan natin ng visa. So, nag-download tayo sa ating phone. So, yung barcode niya mga sis, i-scan natin, tapos i-click natin to. So, ito yung kanyang UK ETA. So, enable. So, open natin yan kasi na-download ko na dati pa. Ayan. Tapos, mag-apply tayo ng ETA dito sa ating phone. So, nakalagay dito, confirm your identity, answer question, pay for application. So, proceed natin. What you will need, you need a passport, your email, and your debit card. Ayan. So, mag-apply tayo mga sis. Ganito ang pag-apply natin. Start now. Ganyan. Agree and continue. Nakalagay dito ang ating Netherlands passport. Ayan. Tapos yung ating email address, ilagay mo yung email address nyo mga sis. Ito na. So, for example, ayan. So, meron tayong marireceive na code sa ating email. Ayan mga sis. So, ayan mga sis, pag nag-apply ka ng ETA, dun lang sa website na yun na pinakita ko sa inyo. And of course, kailangan nyo i-scan sa cellphone nyo mga sis, yung app na kung saan dun kayo mag-download at tawag dito, magpo-proceed ng inyong application mga sis. Since nakapag-apply na ako dati pa ng aking ETA, last year pa yon, so valid for 2 years naman yung mga sis. Eto na, ganito yung itsura niya mga sis pag na-submit nyo yung application. Bali kapag in-scan nyo yung scanner, sa may barcode, hahanapan lang sa inyo yung copy ng passport nyo, yung details, hotel, ganon, ilang days kayo mag-i-stay, tapos i-upload nyo lang yung copy ng passport nyo, tapos ayun na mga sis, i-submit nyo na. Ngayon, pagka na-submit nyo, meron kayong marireceive na ganitong email. So, ito na nga mga sis, sabi niya, you have submitted your ETA application and we will check your application and send email when we have made a decision, sabi niya. So, nagbayad tayo ng €19.47. Tapos, merong reference number na ibibigay mga sis. Ayan. So, sabi dito, ma-receive nyo within 3 working days. Ayan. So, waiting tayo dun sa result ng
application natin. So, nag-apply ako nun babe, last year pa to mga sis. So, eto na. Kapag na-approve, ganito yung marireceive yung email ulit. So, actually sa akin mga sis, after few minutes lang, nandyan na kaagad eh. At ito na nga mga sis, yung application natin na na-approve. Sabi dito, your ETA application has been approved. Ayan na siya. Valid pa hanggang April 2027. Multiple entry. So, kahit anytime, any moment, pwede tayong mag-travel sa UK. Ayan mga sis. Di ba mga sis, ang syala ng Dutch passport, no? Nakakaloka. Ganun kadali mag-apply ng UK visa. So, noong hindi pa ako Dutch passport, mga sis, nakakaloka. Pahirapan sa pag-apply ng UK visa. Bukod sa ang mahal na ng application, ang dami pang hinahanap na requirements. Kesyo meron kang bank statement, 6 months na bank statement. Meron ka dapat employment certificate, ganon, meron kang payslip, may kontrata ka, notary mo pa yon, ipapa-apostel mo pa yon. Ang daming hanas, mga sis, di ba? Pag sa Dutch passport, Diyos ko Lord, ang bilis ng kalakaran, mga sis, di ba? Yun lang ang in-upload ko. Hotel, ilang araw ka doon, tapos yung passport, ayun na. Pasok sa banga. In few minutes, meron na tayong ETA or Electronic Travel Authorization. Dahil nga hindi na EU ang UK mga sis, so kailangan natin mag-apply ng ETA sa pa-UK. O di ba ang taray? Diyos ko Lord. Kaya hindi ako mag-apply talaga ng aking Dutch passport kasi napaka-handy niya, tawag dito, convenient niya mga sis. At masaya ako na isa ako sa mga mapalad na nagkaroon ng Dutch passport. O di ba walang kahirap-hirap sa pagta-travel. At syempre mga sis, access natin ang 194 countries at ang Netherlands ay ang top 4 or number 4 sa global ranking ng most powerful passport in the world. At ito nga mga sis, tuwing ako nag-travel, bumibili ako ng mga pamagnet dito. Kasi, remembrance siya mga sis, every time na ako nag-travel or meron akong bakasyon, ganun, bumibili talaga ako ng mga pamagnet. Tapos, nandito lahat ng mga country na napuntahan ko na. So, ayan, napuntahan namin na yun. So, diba? At ito nga mga sis, nung pumunta ako ng London, nung birthday ko last year, ayan. Siyempre, nakapunta tayo ng Malaga, ayan, ng Rome, Amsterdam, of course. Tapos sa Pilipinas. Pumunta na rin tayo sa Switzerland, sa Antwerp, Belgium, Turkey. Of course, ang Boracay, sa Vietnam, Tenerife, Spain. Ayan. Tapos lately, yung napunta natin sa Madrid. Of course, nag-Valencia din tayo. Nag-Mallorca na tayo mga sis. Pamalta. Ayan. Ito sa Oman. Bigay ito ng friend ko. Hindi pa ako nakapunta dyan. So, ayan, Rome, punta ng Milan. O, diba, ang taray. Ito na yung mga napuntahan natin mga sis. So, mag-collect pa tayo ng memories. So, alam niyo mga sis, gustong-gusto ko talaga mag-travel. So, love na love ko ang mag-travel. Kahit noon pa man, kahit nung nag-work pa ako sa ibang EU country, sa Malta pa ako, ganun mga sis, sinisigurado ko na every year or hindi naman every year or kahit paano meron talaga akong travel mga sis at marami pa akong gustong puntahan, marami pa akong gustong mapasyalan o di ba nakakaloka. So dahil meron tayong pasaporte dito sa Netherlands, ay naku Lord, napakabilis mag-travel mga sis, walang kahirap-hirap. Hindi katulad kasi ng Pilipinas na ang hirap lumabas ng country kahit magtutour ka lang. So hindi naman kasi ma-blame, hindi naman masisi ang immigration kasi nga mga sis, 'di ba, pagka nakalabas ng country maghahanap ng trabaho. So ayun, dito naman sa Europe guys, pag nag-travel, travel talaga, ibig sabihin mag-relax ka talaga. So relaxing, chilling, bakasyon kung bakasyon kasi ng mga sis, dito 'di ba nag-work tayo, sagad-sagad sa work, ganon. Tapos, syempre meron tayong moment na makapagbakasyon, na mag-chill, kaya ayan, walang kahirap-hirap. So, eto nga mga sis, 'di ba? Ang eksena, pagpunta mo ng airport, pagkita mo lang yung passport mo, tapos sabihin na saan ka pupunta, kaya mo Spain, Spain, ganun lang, wala na. So, normally naman mga sis, kapag sa immigration, wala na talaga, as in, ganun lang, tapos okay na, enjoy ganun, wala na maraming tanong-tanong. So,
So yes guys, after we had the dinner, we decided to walk a bit because it's really nice weather and to have some body movement like this. Like this. Because I want to maintain my sexy figure. And also yours. Kay Shy. Oh, di ba mga sis, the weather is so good. Perfectly warm today. Ayan mga sis, napakaganda ng weather. Kaya naman, maglakad-lakad muna kami ni Jowa para meron tayong exercise. After work, after dinner, we can have some small walk around here in the favorite forest here in our place. Look guys, Yos decided to just walk barefoot and he's walking without shoes. Alright, Yos is walking in the mountain of Cape Verdes. Ayan. Yos believe it's really healthy because what we call grounding. Charing. At syempre, ang shoes. Shoes is here. Diba? You need to watch out with the sharp objects, with the nails, or ano. You think this is grounding here or not? I think yeah. Of course, you touch the ground, so it's already direct contact with the My feet smell like earth. Mother Earth. Ah. Ay, what happened? Fell down the shoes. Like this. Ah, bongga. Sana all may muscle. Diba? Oh fuck. What's that? It's a bit hard. Actually, guys, Yos now is going to the gym for long already, like once a week, and now he want to increase it for twice a week. I'm already going for 2 weeks. Ah, yeah. That's why his muscle now grown. Look. Macho fafa. Ayun mga sis, at dahil inggitera ako, pagpaan na rin ako mga sis. Look, oh, I need to hold the camera to see your foot. Geloof. What's up the poop skin, huh? So yes mga sis, it reminds me when I'm young, walking barefoot. Like when we go to the farm and plant corn, we do like this. So you plant a corn, you put like this, you put like this, you put like that, like that, like that. Tapos mga sis, all day na magtanim kami ng mais doon sa probinsya namin, o diba ang taray. Corn planting and harvesting. Also with the eggplant, yung ano kami ng mga talong mga sis, ganun. Nakakaloka, no? It reminds me of my previous life in the province. Taray. So this is what I like mga sis, that if walking or jogging in this area is so nice, it's so relaxing. Look at the view. You have a nice view here, so silent and so peaceful. I said so silent and peaceful, and you said shh. Is that corn? This is what we call squiggly corn. So actually mga sis, now it's 8 o'clock in the evening and look at the sun. Ayan. Imagine guys, this beautiful tree in the summer. Look, with full of leaves. And of course in the winter, they are bald. Can you imagine how beautiful it is starting spring up to summer, they look so beautiful. Ayan. Actually, it's not even one tree. It's like 2 3, look. 1, 2, 3. O diba? Also weird how they grow. Like all from the same Yeah. root. In the Philippines, if you pass by this kind of tree, we have to say like, tabi-tabi po, ganun.
In Ilocano, bari-bari. We call that one. Dito, no need. Walang ganun mga sis. Chismis.